Alam nyo ba na ang buwan ng Abril, Asek National Intellectual Property Month. Aba, ngayon ko lang nalaman yan. Yes. Oo. So, dapat aware tayo. Pag sinabi mong intellectual property, ano ba ibig sabihin nun? Parang napaka-legal naman ng term na yan, di ba? Mamaya sisi. Ibig sabihin ba niyan yung mga music video, kokopyahin? Or yung sa mga peking damit, yung mga branded items? Ayan, Sakop ba yan? Or pag sa school, yung nagsusulat ka ng original work mo, tas kinopya, di ba? Sinight ka. Kasali ba yan doon? Ayan. Yes. Pag-uusapan natin yan, kasama natin si Attorney Ann Claire Cabuchan. Siya po ang Deputy Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines. Magandang umaga po. Nasanay ako ng hapon. Magandang umaga po sa inyo, Deputy Director General Cabuchan. Hello, good morning. DDG. Good morning naman. Hi. Good morning. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo, DDG. Okay, pag-uusapan nga natin ngayon yung National Intellectual Property Month na ito po ay ginugunita natin ngayong buwan ng Abril. DDG, ano po ba yung National Intellectual Property Month at bakit natin ito ginugunita? So simula ng 2017 po ay nagkaroon ng proclamation making April the National IP Month. Importante po yung intellectual property, although hindi po natin siya masyadong na-appreciate kasi hindi naintindihan yung concept, yung sinasabi ni Asek Amanda at saka sa iyo kanina, Discafi. Araw-araw, paggising mo pa, ay na-encounter mo na yan lahat sa brand ng toothpaste mo, sa toothbrush mo, sa telepono mo, lahat yan may IP component. So, importante po na intindihan natin yung intellectual property. So, ma'am, ano po yung mga activities natin for National Intellectual Property Month? So, marami po tayong naka-line up na activities. We're started with capacity building, mga training sa aming tinatawag na IP Academy. So, nung April 8, we have the State of IP Decoded Introduction to the IP Code by the IP Academy. Meron din kaming participation sa International Franchise Expo on April 12 to 14. Meron din kaming IP Masterclass for social media influencers and content creators conducted by the IP Academy on April 13. Meron din kaming the IP Academy goes to Mindanao on April 15 to 19. So, umiikot po yung aming academy para maintindihan po lalo ng lahat ano ang kahalagahan ng IP. Meron din kaming IP Leap on Industrial Design in partnership with the Documentation Information and Technology Transfer Bureau on April 16. Meron din po kaming training on April 16 to 17 of the National Committee on Intellectual Property Rights. This is yung interagency po natin ng 15, yung agencies part of it. It's actually led by the DTI, but at this time the IPOPHIL is chairing it. And April 19, the WIPO, that's the World Intellectual Property Organization, IP Youth Ambassador program ceremony. Meron din po kaming capacity building for the cosmetics industry of the Philippines on the Madrid Protocol, which is on trademarks on April 19. From April 19 to 21, we are also part of the 7th Iloilo Mega Book Fair. This is in partnership with our Bureau of Copyrights and Related Rights. Meron pa kaming ibang mga capacity building April 23, the IP Leap on IP adjudication and mediation, and the celebration of the World Book and Copyright Day also on April 23. And on April 29, yun po yung concluding activity namin, yung awards namin, kaya tawag namin Gawat Yamang Isip, recognizing IP champions and outstanding innovators and creators. So that's for the entire month of April. Opo. So ma'am, para sa mga nanunood sa atin ngayon, no, pag sinabi mong intellectual property, it's very complicated.
Paano ba siya gawing simple? Kasi nung hindi pa ako nag-aaral nung law, pag narinig mong copyright, trademark, patent, parang nakakatakot kasi it's such big terms. Pero gaya nga ng sabi ni Ma'am Ann, no, paggising mo ng umaga, meron ka ng nababangga, may nakikita ka ng intellectual property. Yung toothbrush mo, yung tatak ng toothbrush mo, yung kulay na nakapalibot dun sa toothpaste, yung toothpaste tube mo, yun ay covered ng intellectual property. Ma'am, para po sa mga listeners natin, paano po natin pasimplihin ang konsepto ng intellectual property? As a Amanda, the simplest way to describe it really is to describe it as yamang isip. So, ibig sabihin, at wala namang pong parang limitasyon, so ano ang pwede nating isipin. But that thing na iniisip po natin ay dapat meron din namang commercial viability. Yung useful siya sa tao. Kasi kunyari, kung may naisip po tayong invention or may nasusulat tayo or naka-create po tayong piece of art, if it does not have yung commercial viability, hindi po din siya mapagkakakitaan. So yung ating IP po kasi that is an asset. Opo, so kung ilang uri po yung ating IP, yung siguro popular sa atin yung trademark. Yung trademark kasi sets a product apart. It's for branding purposes, but it's also consumer protection, as a Amanda and Miss Cathy, because yung trademark will show kung anong kumpanya ang gumawa, kung yung traceability at saka yung assurance mo that it is of a certain quality. So, for branding purposes, di po ba? So, may value po ang trademark, pwedeng pagkakakitaan. Yung patents po, siguro popular yung ating medicines. Resulta po yan ng mga patents, even yung mga cosmetics, di ba? Yung paggawa po ng cellphone. So yung atin naman pong isang klase would be, for instance, it would be utility models. Yung mga utility models, kunyari yung utility model kasi ang pagkakaiba niya sa patent kasi it has an inventive step. Talagang bagong-bago siya kaya medyo matagal yung proseso to approve it. Pero yung tinatawag nating utility model, meron din siyang use para it serves a purpose, kaya po siya pwedeng ibebenta. Kaya lang hindi siya nag-i-involve ng new invention. So, ang siguro bibigay kong example, yung ating post-it, di po ba? Yung post-it natin. Yung post-it, may invention na ng papel before, may invention na din po ng adhesive. Pero nung pinaglagay siya sa isang produkto, it serves also a purpose, di po ba? So yun yung isang klase ng utility model. Yung industrial design naman, it's really more of aesthetics. Kaya yung ating furniture makers, even yung mga designs ng decors, yun kasama po siya sa industrial design. So halos lahat po pala no, ng ating mga ginagamit at nakikita sa ating paligid, isa ko po niyan. At saka yung gumagawa po niyan, dapat sa kanya mabibigay yung benepisyo, the protection under the law, if that creator or inventor registers it. Kaya nga, ang ginagawa po ng IPOPHIL is to increase awareness. Kaya po natutuwa kami na naging guest kami ngayong umaga kasi po gusto namin malalaman nung ating mga creators and inventors, our artists, na they can be protected under the law if they're aware na meron po tayong protection na mabibigay pag nirehistro nila. And yung atin naman pong public, yung consumers natin, dapat maging aware that we should also respect intellectual property rights. Kasi nga po yan ay pagmamayari ng creator, ng inventor, could be a natural person, could be a company. But when you infringe in that right, it's plain and simple pagnanakaw. So it has to be respected. Now, that has to be coupled, so protection and registration under the law with enforcement. Kaya mahalaga po yung binanggit ko kaninang 15
member interagency na National Committee on Intellectual Property Rights. And the most important thing to remember is, yung IP po na right, pag narehistro yan, it's a private right. It's an exclusive right of the rights holder. Ibig po sabihin, siya po yung mangunguna. Kaya pag tinatanong kami, nakikita natin sa mga iba-ibang lugar, madaming counterfeit doon. Bakit yung IPOFIL hindi confiscate yan? O yun nga, ma'am. Because it is a, yes, because it is a private right. Dapat yung right holder ang gagawa ng hakbang na yan. Kasi pagmamay-ari niya yan. Ngayon kami po sa IPOFIL, we are ready to assist. What we can do if it is, for instance, a mall, sinusulatan, nakipag-coordinate kami sa administrator ng mall, kahit sa local government unit, kung anong pwedeng hakbang gawin nila, like an anti-piracy, infringement policy. So, yun po yung ginagawa po namin. But it is a private right. Kaya indispensable yung participation ng right holder. Ay, isa pa pala, hindi ko nabanggit yung copyright. Yung copyright, pag sumulat po tayo, or pieces of art, painting, sculpture, even performance, no? That's covered by copyright. Ang difference lang sa copyright, it is recognized at the time of creation. So, protected na siya at from the moment of creation kahit hindi ka pa nagre-rehistro. Kaya lang, ini-encourage pa rin namin yung pagrehistro kasi kung merong mag-infringe doon sa right mo over a particular piece of work, piece of for a poem, a story, whatever, meron ka ng katibayan issued by a government authority na ikaw po yung pagmamay-ari niyan. Yung hindi ka na yung, you will have to prove that it was really you who came out with this particular work of art. So, yun po yung kaibahan lang ng copyright sa iba po nating IP. So, sorry. Go ahead. Sige, ma'am, so ibig sabihin sa inyo po ba nire-rehistro yung mga copyright at yung mga iba-iba pang mga trademark? Yes, inire-rehistro po yan sa aming Intellectual Property Office of the Philippines. Lahat po ng aming mga proseso ay online from the start to the end, including payment. So very easy to access at maaasahan nyo po na kung may mga katanungan din kayo ay responsive din po yung ating mga examiners handling your application. Ma'am, yung question, kung pwede ko lang po balikan, no, ma'am, yung usapang fake. So, nabanggit nyo po kanina na kapag merong binibentang fake, halimbawa fake designer bag sa Green Hills, no, kapag ganyan, anong dapat gawin? Unang-una, kung yung buyer, alam naman niya na fake yung binibili niya. Sinabi ni seller, ma'am, class A yan. Oo. Tsaka alam mong mura. Kaya ka dun pumunta eh. Oo. Alam mong maraming fake dyan at yun talaga yung pakay mo. Nabentahan ka ng fake. Ngayon, parang saan naman ng DTI? Saan lulugar ang DTI sa ganong sistema na merong maraming pagbebenta ng fake? And you mentioned also, ma'am, that intellectual property is a private right. So it's the one who owns that right who has to assert and to enforce that, no? So paano po yung ganon pag dun sa ganong pagbebenta? Okay, dun sa counterfeit na sinasabi niyo pong bag, no? So, titingnan po natin on the part of the consumer, yung tayo po ay bumibili, doon sa batas natin, wala namang pong kaparusahan pag tayo ay bumili. Ang lagi na lang na po nating titingnan is whether the volume is of a commercial quantity, which means that it's not in the concept of an ordinary consumer. Kasi po yung sa batas natin, ang pinaparusahan po yung nagmamanufacture, nagdidistribute, nagsisell ng counterfeit products. Ngayon po, on the part of DTI, it would be really, if the consumer is deceived, pwede po siya sa deceptive sales, di po ba? Kaya lang, ang ano doon, if fully aware yung consumer, pag sinasabing class
A, quadruple A, or even overruns, aware yung consumer na hindi yan authentic, di po ba? So, nawawala po yung concept ng deception. Kasi parang talagang inaano. Kaya what we're trying to do is also educate the consumer na do not patronize counterfeit products. Ang gusto ko din po talagang i-emphasize at hindi siguro masyadong nare-realize ng consumer is yung business of selling counterfeit is linked with so many serious crimes, including trafficking, also drugs, even terrorism. Kaya are you going to contribute to that enterprise? Kaya nagnanakaw na po yung nagbebenta niyan from the intellectual property right of another. Are we going to help them? Di po ba? So, kaya it's education and instilling yung respect for IP, which you would like to start very young, just like consumer protection ASAC Amanda, di ba? Gusto po natin, yung bata pa, school age, alam na po nila. Di ba? So, Okay. ganun din po sa IP. DDG, ito yung kung alam mong peke, katulad na lang nung nabanggit ni Asek na pumunta ka dun alam mo naman na class A yung binibili mo. Paano po kung hindi mo alam na peke pala? Paano mo pa malalaman na peke yung iyong binibili? Hindi lang sa bag, sa iba pang mga items. Well, ang namin, yung awareness din, we also syempre, awareness ng consumer. Just like yung ginagawa din po ng DTI when we say shop smart, when they shop online, or even if shop in physical stores, dapat maalam din po tayo dun sa produktong binibili natin. We should have an idea of where it is usually sold, kung ano yung mga kung may mga authorized distributors ba yan. And yung price point, very revealing po kasi yung price point. At saka yung, kunyari, yung ito, nakikita nyo sa screen yung 5-piece. Pag yung mga counterfeit products, pag nakikita nyo may wrong spelling doon sa mga nakaprint sa packaging, even in their advertisements, may mga wrong spelling. Yung kanilang even yung sa packaging, yung kulay, yung hindi even yung printing, very revealing yan of being a counterfeit product. So, dapat maalam po tayo at saka kung saan. Kunyari, yung mga designer, hindi na bag, sabihin na lang natin, yung mga branded watches. I-expect mo ba yan na nasa bangketa po yan? Or nasa stall? Di po ba? Kung alam naman natin na 7 figures or 8 figures yung yung presyo po niyan sa totoo. So, ma'am, question, nabanggit nyo price. Minsan kasi mas mura kung bibili ka sa online. Halimbawa, yung gamot or yung mga cosmetic products, paano ba malalaman? Unang-una, sakop ba ito ng mga pamimeke? Halimbawa, yung mga lotion or cosmetic products na ginagaya yung branded counterpart niya, 'di ba? Huwag na tayo magsabi ng mga yung mga brand. Korean daw, yung mga ganyan, 'di ba? Maraming, parang pag bibili ako sa mall, mas mahal siya, pero kung bibilin ko siya sa online, mas mura, tas sinasabi nila original. So, kasama ba yon doon, ma'am, yung sa mga pagmemeke? Kasama po yan. And we are aware, kahit dun sa mga sabon, lotion, toothpaste, mga makeup, ay meron ding counterfeit products that are sold online. Kaya po yung IPOFIL, meron kaming memorandum of understanding that we have in a way brokered between brand owners, the platforms, mga chambers of commerce, kasi nagkakaroon po ng parang code of conduct. So yung ating mga platforms, meron silang capacity building from brand owners para malalaman nila kung itong produktong to ba ay fake, parang product identification training. Tsaka para nagkakaroon po sila ng IP policy. Kasi nga, it's an online marketplace, di po ba? So, dapat may IP policy sila. Opo. Ma'am, yung mga original siya, bumili ako ng bulto, tapos ni-repackage ko siya. So, yung mga takal, halimbawa, yung mga decant,
pwede ba yon? Is that considered as fake? Kasi Ay, oo, hindi may siya mga galing sa nabibili. original. So, bibili ako ng original na, let's say, a lotion or a cosmetic product. Tapos, Pati dishwashing eh. Tapos, dishwashing na branded. Tapos, pipicturean ko yung logo. Tapos, irerepack ko siya sa maliliit. Takal ba? So, okay ba yan? Is that a may violation ba dyan sa intellectual property? Kasi hindi naman fake yung product eh. Nirepack lang siya. I would think that it is still a violation in the sense that it could qualify as unfair competition dun sa original manufacturer. Ginamit mo pa rin kasi yung kanyang trademark, yung brand niya, di ba? Using your own packaging. So, pwede pa rin siyang maging violation kasi hindi talaga siya the contents may be coming from the manufacturer, pero hindi naman siya yung through authorized channels or even yung variants na or yung tinatawag po na SKUs ng manufacturer itself. So it can still qualify as unfair competition under the IP code. Ito lang po, very relatable to, no? So, question for DDG, I have a registered and active company, may Facebook page, pero may gumaya ng Facebook page. Inunahan kami gawin yung Facebook group. So, nakaregister yung company niya, pero may nanguna, tas ni-register yung name na yon sa Facebook. So, sinong mananalo pag ganun? Ano po ba ang paggaya ng pangalan ng kumpanya yan? So, dapat po, kung yung Facebook page niya, yung account name is the name of the company, it should have been at least registered as a trademark. Kasi kung inunahan ka, sa trademark po kasi, the first to register has the better right. Mm-mm. Kaya lang, we know, even from a recent case, that it can be proven na hindi talaga yan yung owner. Mm-mm. So, pwede pa rin dumaan sa proseso at doon sa proseso po na yan, pwedeng yung kabilang party po ang magiging yung adjudged as the owner. Kasi po yung IPOFIL, we have quasi-judicial function. So, yung owner ng IP right, pwede naman po siyang dumulog sa korte, pero meron din po kaming proseso sa IPOFIL na pwede niyang doon siya magfa-file ng complaint kung merong mga infringement or violation of IP rights. Okay. Okay. So yung ganito kasi meron din mga tanong dito tungkol dun sa mga ginaya daw or mga pineke daw. Saan po ba pwedeng magsumbong yung ating mga consumer o yung mga may-ari ng mga trademark na yan? Pwede po silang magsumbong sa amin po sa IPOFIL. So, yung consumer, kahit wala naman siyang pananagot kung nakabili siya, kung may nakikita naman po siya na nagva-violate or yung mga selling of counterfeit products. Ayun po sa screen, yun po yung email address. So, yung aming IP Enforcement Office po ay tatanggap dun sa lahat yung complaints. And of course, the brand owners, they know that they can always email us or report to us all these complaints. At kami po we will reach out to if it's a platform or it's an establishment like a mall, and we will work closely with the brand owners so that they can enforce their rights. Okay, so pwedeng magsumbong kung kayo ay napeke o nakita nyo lang. Kung nakita nyo lang, pwede naman pala. Yes. So ma'am, ano pong final message natin, Ma'am Ann, ngayong Intellectual Property Month? What's our reminder for consumers and those who are our creators na hindi nagre-register at yung mga nagpa-register? Ano pong message natin sa kanila, ma'am? So yung pong IP nyo ay iyong pagmamayari kung kayo po ay creator or inventor at pwede nyo po yung pagkakakitaan, kailangan po ay poprotektahan nyo yan through registration. So do it through registering with Intellectual Property Office of the Philippines. Kami po ay handang tumulong po sa inyo. On the part of the consumers naman po, let us learn to respect IP rights, teach our children and educate our families that it is important to respect IP rights
At kasi pag yan po ay pagmamay-ari ng ibang tao. So pag kinuha po yan, ay yun po ay on the part of the one selling, distributing, or producing counterfeit products. Yun po ay pagnanakaw dun sa rights ng right holder. So let us learn to respect those rights kasi po yung ating gustong mangyayari na culture of innovation, yung enabling ecosystem na makakapagpaunlad sa bansa natin dahil madami po tayong inventor, madami tayong mga creators, hindi po yung mangyayari pag ninanakaw at hindi nirerespeto yung kanilang invention at creation. So, para po umunlad po tayo lahat, let us respect IP rights. Yes. Attorney Ann Claire Cabuchan, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, ma'am. Marami din pong salamat. Ating pong nakasama si Attorney Ann Claire Cabuchan. Siya po ang Deputy Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines. Ayan na, pag Hilingan, walang